Yo, what's up? It's your boy Nimbus nga pala at muling nagbabalik para sa news update. At ayun, ito ay mula kay Siler News TV na kakapasok lang, di umano, nako, malaking gulo na to, na alarma na ang Amerika, aaksyon, China, pumalag. Okay, so ayun mga kapatid, mga kamona, hindi na natin mapatagalin to. Intro. Okay, let's go mga kapatid, mga kamonay. Naku, nabalitaan na ba niyo ito? Muli pong nagsalita si President Joe Biden ng Estados Unidos. Kasing tigas ng bakal ang kanyang pangako na susuportahan ng Pilipinas bilang kaalyado sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ano ang sinasabi ng Presidente ng Amerika? Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kasing tigas ng bakal ang kanilang pangako na suporta sa Pilipinas sa oras, huwag naman sana. Huwag naman sana na tayo daw ay atakehin ng China. Yan Atakihin daw tayo ng China, patay na. ang sinasabi. Parinig ko nga sa inyo. Clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Yan. Buhay nyo. Napakalinaw. Kasi tigas ng bakal. At yan ay sa ilalim nga po ng Mutual Defense Treaty na binabanggit natin. President Joe Biden ng Amerika. Kasi alam nyo kung bakit yan ang Amerika, ang Pentagon, ang Washington DC nakatutok sa atin at ang buong Kongreso ng Amerika. Kasi nga kaalyado tayo. Pangalawa, alam nila, namomonitor nila ang galaw ng China sa West Philippine Sea. Ang kalagayan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So ayun pala, namomonitor pala tayo mga kapatid, mga kamonay. Na-check nila kung ano yung status natin dito. Dahil sa harassment na ginagawa ng mga Chinese vessel, Coast Guard, yung kanilang, nandyan yung mga barko ng People's Liberation Army, nandyan din po ang mga militia vessel nila. So ayan po, narinig naman ninyo. Okay? So atin mo piyang hahawakan yan. Hindi po yan salita lang dahil kaibigan. Yan ay sinabi because nasa ilalim nga ng Mutual Defense Treaty. 70 years na. 70 taong agreement na po yan. Di pa tayo tao ng mga panahong yon. Yan po ay agreement na between US and Philippines. Na ngayon po ay ganyan pa rin. Diba? Okay, so ayun, matagal na palang agreement yun, no? So inuulit ko, ang posisyon po ng Pilipinas na ating sinusuportahan, no to war. Ayaw nating makipag-away sa China. Ayun, no to war tayo. Kumbaga, hindi tayo makikipag-away. Kahit ako, ba't naman tayo makikipag-away? Hindi ko natin agenda, hindi negosyo ng mga Pilipinas. Ewan ko, kaya ko Tama naman doon. ito pinapaliwanag. Meron naman ako nabasa kahapon. Ang tapang ko raw at bakit daw gusto ko ng gera. Grabe naman kayo. Makinig muna ko kasi kayo bago kayo mag-comment. Please lang. Yan. Marami kasing mga nagko-comment na ganyan eh. Matatalino naman kayo, di ba? Lahat ng Pilipino nagko-comment dito sa channel na ito, makinig muna kayo mabuti. Inyong intindihan na sinasabi ko para hindi naman malayo yung inyong comment. May sasabihin ng isa nag-comment na, ang tapang mo, gusto mo ng gera? Teka muna, hindi ko sinabi yun. Hindi yun ang posisyon ng gobyerno. Ang posisyon ng gobyerno, ang akin lang sinusundan dahil ako'y Pilipino. Dahil tayo nagmamalasakit sa ating bansa. Ang sabi ng Pilipinas, ng ating pamahalaan, hindi tayo makikipag-away sa China. Paninindigan lang natin ang ating teritoryo. Tama. Nyo? Yun, at nagkaroon nga tayo ng konting patalastas. Paninindigan lang natin yung ating karapatan, atin ang West Philippine Sea. Hanggang doon lang tayo. Hindi tayo makikipag-gera. Hindi tayo pag-uumpisahan ng gulo. Tama. Ngayon, kung tayo gigirahin, tayo guguluhin ng China, ibang issue yun. Ba, ikaw ba naman, kung pinasok ba bahay mo, wala namang magmakaawa ka pa. Siyempre, ididepresa mo na yung bahay mo. Ayun, pwede rin naman na na magmakaawa ka. Kasi minsan nga, di ba, pagka pinasok tayo ng mga masasamang loob, siyempre, sasabihin mo, kunin nyo na lang po ang lahat, huwag nyo lang po kaming sasaktan. Di ba po? Ganun yun, mga kapatid, mga kamon, di ba? Di lalo yung bansa. Pag ang bansa natin
sumobra na yung kailang pakikialam. So, siyempre, ating pagtatanggol na yan. At itong proseso ngayon, yan ang ating sinusundan. No to war, karapatan lang ang Oh, no to war. Walang away, ano. Sa karapatan lang natin, 'di ba? paglalaban. Sana po nakuha yun ng mga nagko-comment na ang layo naman ang sinasabi. Yun yung kong Tama, intindihin tama. before comment. Carefully. Maging maingat po sa pakikinig. Okay? Sige lang Okay. po. Salamat. Ayan ha, malinaw po yung sinabi ng Amerika. Pangahawakan natin yan. Dahil ang pinangahawakan din ng Amerika, hindi lang sa kung anumang interest. Kung hindi ang kanilang pinangahawakan, ang kanilang obligasyon sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Tama. Agad naman nag-react ang China. Sabi ng China, wala daw kong karapatan na makialam ang Amerika sa Pilipinas. Talagang hindi nakakaintindi ng China. Kahit anong sabihin mo, sarado na ang isip ng China. Ayaw nilang intindihin at wala silang pakialam sa international comments, international reaction, pagkakasundo ng maraming bansa laban sa kanila, hindi nila naintindihan. No? So, wala tayong pakialam kung hindi sila nakakaintindi. Okay? So, Chinese dasal pa rin po para hindi mangyari yan. Ang sinasabi naman ng Amerika, kung kinakailangan. At pag gumamit ng karahasan, gumamit ng pag-atake ang China sa Pilipinas, yun na yung sinasabi niyang kasintigas ng bakal ang kanilang relasyon at suporta sa Pilipinas. Gagalaw sila. Ayun mga kapatid, mga kamunay. So eto, kumbaga pagka binangga o gumawa ng galaw ang China sa pag-atake dito sa Pilipinas, ay kasangga ng Pilipinas ang Amerika, no? Sila din ay aatake, kumbaga 2 versus 1 yan. Ang kalaban ng China, 2, parang ganon. Yun mga kapatid, yun ang paliwanag dito. Mapipilitan na silang gumalaw sa oras na gumamit ng karahasan, higit sa pagbangga sa mga barko, higit sa pagbubulis sa Pilipinas, higit sa pagpapaalis ng mga mangisdang Pilipino. Pag gumamit na ng armas ang China, yan na yun. Hindi papayag ang Amerika. Pangangataw na nila ang bakal, ang kasintigas ng bakal na relasyon at suporta sa Pilipinas. Pero ang ating dasal at hinihiling, ang posisyon ng Philippine government, huwag kayo malilito, no to war. No to war. Hindi tayo makikipag-gera. Hindi tayo makikipag-away ng ganong sitwasyon. Iwas-iwas tayo dyan. Karapatan lang ang ipinaglalaban. Okay? Para malinaw. Baka mamaya yung mga TTS dyan, yan ang mga madalas kumabanat eh. At saka yung mga pro-China, pinipilit niyang ginugulo natin. Kayo ang magulo. Ito pa yung isa, nakakabahala ito, pero okay lang. Okay. Hindi ko alam. Ako ang naguguluhan din ako sa China talaga. Hindi ko alam kung ano yung masasabi rito. Alam ba ninyo yun na yung ating railways project biniti ng China? Tatlo tatlong railways project ng ating bansa noong nakaraang administration at ngayon, nakasunod na. Duterte administration mismo, may nangyari naman gano'n, hindi natin alam, hindi nga nila sinasabi. Duterte administration at saka salukuyan, tatlong malalaking project ang biniti ng China. Nangako sila noon, binitin pala tutulungan nila. tayo. Nangako sila noon, ipipinas nila ang ating mga project. Pero binitin, hanggang ngayon wala. Hindi malinaw kung bakit wala sila inirelease na pondo. Hindi malinaw kung ano ang dahilan at bakit nila Ganun pala, no? wala, totally wala. Sabi ng Department of Transportation, Kaya hindi natuloy, may hawak nitong mga railways project. Walang malinaw na communication coming from China kung bakit yung kanilang pangakong finance, loan natin yan, utangin natin, hindi ho yan donasyon. Usapan dyan, maglolon tayo, magpapautang sila para sa ating mga project. Aba, hindi ho itinuloy. Hindi ko alam kung ito may kaugnayan sa West Philippine Sea o talagang ganun sila. Ito po yung mga project. Nangyari ito sa ilalim pa ni Duterte, hindi lang mo sinabi. Pala ko ba kaibigan? Hindi pala Mindanao lumabas Railways yan. Project. Sa Mindanao, project yan ni Duterte. Yung Mindanao Railways Project na malungkot sa mga taga Mindanao, hindi na po matutuloy. Sa ngayon hindi matutuloy kasi walang budget. Ayun, walang budget. Okay, pangalawa, Metro Manila to Bicol. Ayan. Galing Metro Manila, pumunta ng Bicol, itong Metro Manila to Bicol Hindi din Expressway matutuloy. Railways Project number 2. Tinigil. Walang pondo. Grabe yan. Walang dumating. Pangatlo, eto, sa Central Luzon. Subic-Clark Railways. So, tatlo yan, Mindanao Railways. Ang dami pala, Metro no? Manila to Bicol Railways,
Subic Clark Railways Project ng gobyerno. Ang dami palang mga project, no, na railways na hindi natuloy, no, dahil sa China. Noon at ngayon, hindi po itinuloy ng China ang kailang pangako na sila'y magpapautang Hindi sila tumupad sa ano, no, sa kanilang mga pangako. at kanilang pupunduhan ang mga project na ito. Hindi lang ho sa Marcos administration nangyari. Yung Mindanao Railways Project, yan ay sa under Duterte administration. Hindi rin sila sinunod. Sayang yung pakikipagkaibigan. Oh, sayang. At ngayon, sabi ng ating Pangulong Marcos, itigil na lang. Ititigil na yung Mindanao Railways Project. Sana ho magkapundo para mabigyan. Pero kung wala, eh paano? Gagawa pa ng paraan kung saan mangungutang tayo. So yun ho. Kaya nga ako, tinatanong ko kayo, sa tingin ba ninyo, sa palagay nyo, kaya ginawa ito ng China, related ito, may kaugnayan doon sa kanilang pambubuli, kanilang pag-aangkin sa West Philippine Sea? Pwede, no? Hindi nila Maaari. makuha yung West Philippine Sea sa ganun-ganon dahil tayo po ay nagbibigay ng protection. Atin yan eh. Ngayon Tama, ang kanilang ginawa, hindi sinunod yung kanilang pangako sa malaking mga project. Ang laki ng epekto nito. Mindanao Railways Project. First time na makakaroon ng malaking railways project ang Oo Mindanao, nga eh. hindi pa natuloy. Sayang, Metro no? Manila to Bicol, ang dami na makikinabang dito. Milyong tao ang makikinabang dyan. Taga Metro Manila, Southern Tagalog, hanggang Region 5 Bicol, makikinabang vice versa. Hindi rin natuloy. Ito, Subic Clark Railways Project, di ba? Napakaganda ng sentral. Oh, ganda sana yan, no? Hindi na rin. So, ayan. So, ngayon, kayong mga pro-China, propagandista ng China, naniniwala sa China, anong masasabi nyo yan? Okay, mga kapatid, mga kamonay, ayan. Anong masasabi nyo dyan, ano? Sa mga pro-China daw, sa mga naniniwala sa China. Ayun, mga kapatid, mga kamonay, marami pala yung proyekto, no? Na hindi natuloy ng dahil sa China, no? Dahil sa hindi nila pagtupad sa kanilang mga pangako sa Pilipinas, no? So, ayun. At ayun nga, gaya ng sabi dito ay anumang kilos o galaw na gawin ng China ay suportado ng Amerika ang Pilipinas. So, ayun, parang kasing tigas ng bakal daw ang relasyon ng Amerika sa Pilipinas. So, ayun mga kapatid, mga kamonay, malinaw na malinaw sa news updates na ito na yun nga, marami pala tayong mga proyekto na hindi natuloy ng dahil sa China. Okay mga kapatid, mga kamonay, syempre kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito, syempre mag-subscribe ka na para lagi kayong updated sa aking YouTube channel sa mga balita at sa mga chismis. Okay, Nimbus TV, ayan, click nyo na yung bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang at hanggang sa muli. Paalam!